binigay sa kanilang kamay. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Yun! Yun, gusto ko yun. Hindi, ganun lang. Ganun lang kasimple. Yung mga sinasabi niya, gusto ko yun. Oh, yun, okay yun. Sangayon ako dun. Di ba? Actually, dapat doon pa. Dapat doon yung pa sinabi yan. Hindi, totoo. Alam niyo yun, ibig ko sabihin, ito yung mga bagay na kung sana sinabi mo to noon, ang dating, mas malakas ang dating. Tama, mali. Kaya lang kasi ngayon, dahil sinabi mo yan ngayon, parang ang dating kasi nagigipit ka na, kaya sinabi mo. You understand what I mean? Kaya tuloy iniisipan ng iba na, kaya mo lang sinasabi yan kasi gipit ka na ngayon. Oh. Sana sinabi mo pa yan noon pa. Di ba? Sana sinabi mo yan nung napapansin mong dumadaus-dus na tayo. Ang problema, ito problema ko Kaya medyo naiinis ako. Di ba? Bakit? May pa-support pa kayo nun Tama, mali. Yung SMNI, sumusuporta pa kayo nung kay Marcos aminin nyo. It took you so many thinking o many days o months bago nyo na-realize. Tama, mali. Hello? Hello? Diba? Kung sinabi nyo na yan noon, problema, tinaas nyo pa kamay noon. Ayan tuloy, nanalo. O tapos nung una, mga salita nyo, suportan. Ang bira, oo. Hindi, alam mo yung yung iba tuwan-tuwa kasi, oo, kami matagal na namin pinananawagan yan. Kaming mga banateros, ang tagal na kami nananawagan. Di ba? Kaya nga nakakaano kasi pinaabot nyo pa. Alam mo, meron nga nagsabi sa akin May nagsabi sa akin. Alam mo, sabi sa akin, pag lalo pang tumagal, mas lalo mahirap maparesign ito si Marcos. Bakit? Masyado na sila makapangyarihan. Ang dami na nilang pera. Which is totoo. The more na tumatagal, mas nagkakaroon sila ng sa kapangyarihan. That includes financial. Tama, mali. Tapos sasabihin nyo, mag-resign ka. Ngayon na nagipit ka, tsaka mo sasabihin mag-resign. Hindi. Although, sige, okay na. Pero isa lang masasabi natin, yung sinabi ni Randel Bunagan, I told you so. O sabi nito, si BP Inday Sara ang dahilan kung bakit inendorso ni Kibuloy si Da Junior. O di si kasalanan pa ni BP. Huwag ganun. Maling thinking yun Sorry mabara ko kayo kahit banateros kayo. Maling thinking yun. Kasalanan ni BP Sara kaya na binoto si Marcos. Bali. Bakit? Hawak ba ni Mayor Sara Duterte, BP Sara Duterte mga kamay nyo? Para isulat ang pangalan ni Marcos? Nangwewe naman Yung mga ganyang klaseng dahilan, naiirita ako sa mga pasensya na wag ko kayo magagalit, pero naiiris ako sa mga Pilipinong ganyan. Sisisihin pa si BP Sara Duterte. Kasi siya naman ang kumampi kay Marcos, siya naman May utak kayo? Ano kayo nadidiktahan ni Sara Duterte? Wala ba kayong utak para mag-isip? Hindi naman ang pagboto naman presidente at vice president, hindi naman necessary kailangan magkasama. Pwede naman iboto niyo yun, tapos ibaboto ninyo yung presidente. Yung sasabihin niyo, hindi, kasi kaya ako binoto kasi kasi sabi niya Di ba?
Uulit na naman tayo eh. So, sino na naman ang iboboto ninyo? Paano kung mag-tandem si VP Sara Duterte at si Amy Marcos? Don't tell me, boboto nyo si VP Sara Duterte bilang presidente, tapos si Amy, dadamay nyo na naman. Ano na naman katangahan yan? Budol na naman ang mangyayari sa inyo yan. Di ba? Yun ang nakakairita eh. Kasi kaya ako binabasag yung ganyan trip. Yung ganyang klaseng thinking, binabasag ko ngayon pa lang. Kasi sasabihin nyo na naman, no, ayan na naman ang putang inang unity yan. Itinaas ang kamay sa isa't isa. Oh. Sino? VP Sara Duterte, presidente. Si Amy Marcos. Oh. Kung dati Marcos Duterte, ngayon Duterte Marcos. Oh, iisama na natin yan. Taka ba? Ano ba to? Pag may Jack, kailangan may Coke? Hindi ba pwedeng inumin mo lang yung Coke ng solo? Pasensya ka na, honey, napainom ako. Bakit? Binigyan ako ng Coke eh. Kailangan ko may Jack pag may Coke. Sinisi mo pa yung Coke sa pag-inom mo ng Jack? Yung mga hindi makarelate, oh, di ba? Pasensya ka na, nilagyan ako ng lemon, kaya uminom na rin ako ng tequila. Kasalanan talaga ng lemon, kaya ako nalasing eh. Kasi kung hindi naglagay ng lemon doon at saka asin, hindi ako mapapainom ng tequila. Oh, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ko. Kaya tayo na, alam mo, kaya ako nung pinapanood ko 'to, sabi ko, ganun lang eh. 'Yun lang talaga reaction ko. Bakit? Ngayon sisi kayo ng sisi. 'Yun talaga ano ko eh. Sorry ah. That's my honest reaction. Ngayon, kung kailan nakadalawang taon na tsaka kayo magsasalita ng, hindi, resign! Ano nang gagawin natin? Hindi, tanungin ko kayo. Sige. Oh, eto na lang, pakinggan ninyo ito sinasabi ko. Kahit magsisisigaw tayo dito ng resign, may mangyayari ba? Hindi, sige nga, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba magre-resign kahit sigaw tayo ng sigaw dito na resign? Hindi, di ba? Sige nga, ako tanungin ko kayo. Ano sa tingin ninyo magpapatumba dito sa administrasyon nato? Yung pagsigaw ng resign? Pag-iingay ni Maharlika? Pag ano ng sino man dyan? Huwag niyong kakalimutan kung kayo talaga matalinong nag-iisip. Kung matalino kayo nag-iisip, 6 na taong ginawa yan ng mga dilawan tayo dito kay Duterte, wala nangyari. O sabihin ninyo, iba naman si Duterte, iba naman si Marcos. Oo. Still, ang punto kasi dito, ang taong bayan, sa ngayon, ang iniisip, laman, pagkain, at yung mga basic needs kung na-fulfill sa kanila. Tandaan nyo yan. Tayong mga may ingay dito, tayong nagsisisigaw dito sa social media, iilan lang ho tayo. Wala pa tayo 1 milyon. Na nag-iingay. Yung iba tahimik. Bakit kanyo? Ito. Chan. Dito sila busy. Maghanap ng pagkain, maghanap ng trabaho. Kaya nga, hindi nyo napapansin? Ano ang ginagawa ng administrasyon? Puro lintik na ayuda. Kasi that's the only way, that's the only language people are hearing. Money. Ayuda. Alam nyo, simple lang to. Alam nyo ba, pagdating mo sa social class, C and D and E, actually D and E is 70%. Na ano yan, nasa statistic natin yan. Hindi mayayaman ng Pilipino, nasa D and E 70%. Sa madaling salita, pakainin mo yan D and E. Limusan mo yan D and E. Hindi gagalaw yan. Ang importante sa kanila, may makain sila, may pera sila. Kaya nga,
Yung administrasyon, ang focus, ayuda, ayuda, ayuda. Pakainin lang natin ng pakainin. Hayaan mo yung mga lintik na may ingay. Magpakain lang tayo na magpakain. Mantakin mo 100 niya, pumipirma sila eh. Hindi nila alam ang ano ha. Isipin nyo to ha. Bakit nila kinakana yung 100? Kasi ganun tayo kahirap. Kaya nga, alam nyo, gusto nyo bang malaman kung paano mapaano ito? Simple lang. Educate the people. Shouting resign will do nothing. You have to educate the people, including the DNE and including the AFP. Bakit kanyo? Sila lang ang kayang magtanggal ng presidente. Wala nang iba. Yung mga quote-unquote may pera o... wag tayo magtarantaduhan. Sige. Ilan ang OFW dito? Sige nga. Ilan ang OFW dito na uuwi kayo pag nagkaroon ng rally? O ito. Kaya nga i-challenge ko kayo. OFW, migrant workers, lahat ng mga Filipino sa ibang bansa. Ilan sa inyo ang uuwi para pumunta sa rally? Ipagpapalit nyo trabaho nyo para pumunta sa rally. Halimbawa lang yan. Yung ibang mga Pilipino din, wala rin silang pakialam. Nagigets ninyo? Wala rin silang pakialam sa politika. Nabibwisit pa nga sila, natotoksika na sila sa politika eh. So anong tamang gawin lang? Let's educate people. Let's tell them. Kaya nga ang ginagawa ko, sinusubukan kong ipakita sa mga kasundaluhan natin, sa kababayan natin, kung papaano ginagahasa ang budget ng ating bayan para magising sila. Itong mga kapulisan at kasundaluhan natin. Mga sir, mga ma'am, kaya ngayon ang lagi kong panawagan eh. Kung sa tingin ninyo, ginagahasa na ang budget ng ating bansa, protektahan nyo naman kami. Yung pagsigaw lamang na resign, oh, di ba? Ang dami nyo nagsasabing hindi ako uwi, hindi ako uwi, hindi ako uwi. Panalangin na lang. Magsisisigaw na lang kami dito. Wait, there's more. Yang mga nagsasabing hindi sila uuwi, yan pa yung mga nakakarinig at banateros na nandito. Ibig sabihin, they know the truth. They've been listening to the corruption na nangyayari sa Pilipinas and yet they will not go home. How much more yung mga taong hindi naman nakakapanood? Yung walang pakialam, ang gusto lang nila magkalma, mag-TikTok na mag-TikTok. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Real talk lang to. Maingay lang tayo. Kaya kailangan natin ng tulong. Yun ang totoo. Kailangan natin ng tulong. Sino hong tulong ang kailangan natin? Walang iba kung hindi ang hinirang ng ating konstitusyon na magpoprotekta dito. Walang iba kung hindi ang mga sundalo. Linawin ko ha, hindi ho ako nag-aaya magkaroon ng revolusyon. Hindi ko gusto magkaroon ng revolusyon. Ang gusto ko, mapayapang, legal na pamamaraan. Yan po ay ipagtanggol ng AFP ang konstitusyon. Dahil nasa batas po natin yan. They are the protector of our constitution. Kaya nga doon laging ating panawagan eh. Kasi nonsense po pag nag-ingay lang tayo na nag-ingay. Nonsense. Magbintang lang tayo na magbintang. Kaya nga ano eh,
Maniwala, hindi na ako dito si Kibuloy, yung mga vlogger na bintang lang ng bintang ng bintang ng kung ano-ano sa administrasyon ni Marcos, hindi naman nakakatulong yan. Nakakatulong lang yan sa views nila at sa kita nila. Nakakatulong lang yan sa pagkukrus nila. Yung cruise, di ba pasakay-sakay ng cruise, nakakatulong lang sa pagbabakasyon nila yan. Pero yung mga sundalo natin na nanonood, hindi may utak naman sila. Hindi basta-bastang maniniwala lang sa kwento ng kusino-sino. Ang kailangan na marinig ng mga kasundaluhan natin at yung ating mga kapulisan ay yung facts na nangyayari at nakikita sa balita. Kasi hindi naman sila gullible. Naintindihan natin? Hindi sila gullible na, ay basta sinabi ni ganito, maniniwala na sila. Hindi. Kaya nga dapat ipaintindi natin . Ito nangyayari sa kamera, ganito kalaki. Kaya nga natin idiniscuss si Lacson kahapon . Ipinakita natin, hindi ako nagsabi nito mga kapatid nating pulis at sundalo, hindi po ako nagsabi nito. Isa sa mga kasamahan ninyo dati, PM Mayor, ex-PNP Chief, ang nagsabi, winawalang yana ang pera ng taong bayan. Yun dapat. Kasi yun ang makakatulong mabukas ang mata ng mga kasundaluhan natin. Hindi yung bintang lang ng bintang, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ano tingin nyo sa mga sundalo natin? Tanga? Marites? Hindi ko papasan tanga sa sundalo. At kapulis, ako po, maniwala ako kay Sai, nakapakahirap ng training niya mga yan. Mas matindi pa sa training ng ibang eskwelahan yan. Dapat yung reliable. Doon sila naniniwala. Hindi sila gagalaw. Tandaan ninyo, takot gumalaw ang mga pulis at mga sundalo dahil based on experience, there are so many coup attempts that nothing happened. Nothing. Panahon nila Hunasan, ilang coup attempt yun? 8. Yun ang naalala ko. Kasi nagbibilang kami noon . Gusto namin matalsik si Cory noon . Nung panahon ni Gloria, ilang coup attempt ang nangyari? Sumikat lang si Trillanes. Tama, mali. Lesson na sa mga sundalo yan. Alam nyo, may mga nakausap na ako mga ganyan. Alam mo, takot sila. Bakit? Pag nag-fail ka, ano mangyayari sa'yo? Kulong ka, tanggal ang pensyon mo, patay ang pamilya mo, kawawa. Kaya hindi sila gagalaw nang hindi sila sigurado. Yan ang isaksak nyo sa kukote nyo. Hindi gagalaw ang mga AFP at PNP hanggang hindi sila sigurado sa galaw nila. At magiging sigurado lang sila pag nakikita nila na nakikita na ng taong bayan na winawalang ang konstitusyon natin. Doon lang sila gagalaw. Tandaan nyo yan. Doon lang sila gagalaw pagka nakikita nila. Tandaan nyo, paano napatalsik si Erap? Sige nga para sa kaalaman natin. Nung winalang na po yung impeachment, naalala nyo? Yung ayaw ng ipabuksan. Para malaman ng katotohanan, nung ayaw na ipabuksan, doon na sila gumalaw. Again, it was a wise issue. Naintindihan natin? Wise issue yung binasihan nila. Kaya kailangan natin ng isang wise issue. Hindi yung basta lang na issue kung galing saan-saan. Ikaw na magaling. O ako na. Huwag ka nang manood. Kaya nakikita ko talaga na maaaring magbukas ng mata ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung papaano winawalang ang pera ng taong bayan. Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Isipin nyo to tinarantado yung pensyon ninyo AFP.
Di ba? Binawasan kayo, pinakontribute kayo. Pero magkano ang dinagdag sa mga putang inang ayuda na ginagamit lamang ng mga congressman? Tandaan ninyo, hindi nga alam nung ahensya ng gobyerno yon. Isipin nyo na mabuti na hindi alam ng ahensya ng gobyerno na meron palang bilyon-bilyon, 100 plus, 27 plus billion na dinagdag. Ang tawag nga doon, insertion. Anong tawag dati doon? Pork barrel. Ganun ang ginawa ng Kamara. Habang kayong mga AFP, magbigay kayo. Mag-contribute kayo.